Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Mga Katang James, Kalingap ka Jumcar, kumusta na kayo? Parang pumayat na talaga tayo. Pumayat sa camera lang ito. Sa totoo lang pumayat ako guys, pumayat. Dahil nagkasakit tayo, then nag-diet ito, parang kumain ako ulit ng 1 cup, parang pumapahit pa rin tayo. Pero hindi yan napag-usapan natin. Shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate na Vlog, si Kalingap Rap, kasama natin ng mga Kalingap artists, charity vloggers, reactors. So kanina umaga si Kuya Val nag-live. At yun, nag-live din si Kuya July, parang napag-usapan konti, pero nag-comment si Rab na huwag na daw pag-usapan. So, stop na daw. Pero ako, parang mag-insist ako ng konti lang na ma-share ko. Kasi parang gusto ko rin itong live ni Kuya Val, yung decision niya. Sabi niya sa live niya na gusto niyang makausap ito si Ria, na panawagan niya na itong Tuesday, punta daw sa Lighthouse, mag-uusap sila. At pag hindi daw dumating is, magdidemanda, parang ganon. Pero alam niyo mga Kalinga, para sa akin, parang maganda rin itong solusyon ni Kuya Val para yung bang mahinahon na pag-uusap. Iba kasi yung nag-usap lang sa post kasi ayaw ni Kuya Val na sasagutin ni Ria si Kuya Val dito sa Facebook, sa post or YouTube. Gusto ni Kuya Val na personal na mag-uusap. Pero para sa akin, sang-ayon din ako na makapag-usap kasi para matapos na, para pagkatapos mag-usap, pwede na i-content ni Kuya Val na huwag na kayo mag-post, huwag na kayo mag-comment, mga reactors, huwag nyo na reactionan ang yung issue dahil nag-usap na kami, nagpatawaran na kami, na-explainan ni Ria kung ba't niya na post yun, so naintindihan namin at any reason, any result din na mapag-usapan. So parang sa akin, sang-ayon ako, parang hindi na mapunta sa demandahan. Kasi I don't know, kasi alam po natin na si Kuya Val is, yung ugali ni Kuya Val po, no? So sabi ko nga, baka na nagbibiro siya na i-demanda niya. So, I don't know. Kasi sabi niya, pag hindi ka dumating, magkikita tayo sa barangay niyo. Parang hindi pa demanda barangay yan. So, para sa akin, siguro kasi sabi niya, sabihin niyo ito kay Ria. So, pag nalaman siguro ng nanay, at si Joy na gusto ni Kuya Val na makausap si Ria, siguro iba i-push nila si Ria, punta ka. Kasi hindi ka naman ni Kuya Val dyan. Mag-uusap lang tayo, tapos maliwanagan ang lahat na pag nagkausap-usap po kasi ang lahat, no? Sa personal kasi iba. So, I'm sure na pag naipaliwanag ni Ria yung side niya, ba't niya na-post yun, masabi niya kung ano bang samang na loob niya, malay natin, sabi niya na may nag-utos. So, hindi po tayo sure yun sa nag-utos kasi parang comment lang ng mga supporters, mga basher, no, na inutusan daw, no? Parang inutusan ng umalis dahil siya yung nakasupport dito kay Ria, may community sila, so parang ito si Ria daw ay yan, kasamahan. Meron nagsabi din na wakwak, meron din nagsabi na na binayaran. So ang dami po, no? So hindi po tayo dapat mag-accuse agad, maggawa-gawa ng kwento dahil hindi tayo sigurado sa mga ganyan na bagay. Mahirap yung mag-accuse tayo, mag-judge tayo pero walang katotohanan. Diba po, kahit na si Joy, no, na mayroon din siyang sinagot na post sa isa sa kasamahan natin kasi parang yung post na yun is parang pagkasabi kasi na umalis kasi si Joy, ganito, parang may mga inggit na nasabi, pero nag-post si Joy na hindi na daw dapat yan i-post kasi wala naman daw basis na katotohanan. Pero alam natin ito si Joy na kahit blood is thicker than water, no? So kahit ipaghalo mo yung sabi na water at saka dugo, so lilito pa rin yung dugo. So malakas pa rin yung dugo. So alam po natin na kahit masama ugali ng kapatid natin, pag may nababash, pinagtutulungan, inaaway, nasasaktan din tayo at minsan sumasagot din tayo. So para sa akin, ito si Joy, huwag mo ibas kasi kahit ganyan ang nagawa ng ate niya, may right din siya na ipagtanggol ang ate niya kasi mahal din niya ang ate niya, no? So hindi po natin alam, baka ito si Joy at saka ang ate niya, may napag-usapan sila na sige ate, huwag ka na sumagot kasi parang itong mga 2 araw, 3 araw na o 2 araw na wala natin nakikita ang bagong post ni Ria or comment kasi ang last na nabasa natin ng mga kumakalat na comments, yung umakyat siya kay may umakyat na sabi nga nila fake daw, may naman na nasasabi sa survey nila na dami account daw yun. Ayun sabi kasi na pumunta siya sa live ni Kuya Brook, nagsabi na lasing ka na naman. Ang sabi kasi fake account daw yun. Pero yung mga nagsisiyasat, sabi nila dami account daw yun kasi nandun ang link na kanyang Facebook at TikTok, 2024 ginawa. Tapos, itong account niya ngayon active na may subscribers na marami is January 2025. So, para yun doon legit. Tapos,
may comment din siya sa iba, no? May comment siya din dun sa umalis na loyal ka pa sa amin, sana wag mo kaming iwan. Sabi din na fake account daw yun, may nagsabi din na legit daw yun, dami account. So hindi po natin alam ang totoong kwento, ang totoong pangyayari, no? Nanonood lang tayo, nagbabasa lang tayo sa nakikita natin, no? So mahirap mo mag-judge kasi kung parang hindi naman siya nag-deny sa post, may ID na yun, na hindi siya, parang sabi lang niya na hindi Kalingap yung tinatamaan niya. So meaning, nag-post siya talaga. So yun nga po, no? So para sa akin, Ria, baka itong pagkikita nila ni Kuya Val, pagpunta kay Kuya Val is ito ang best solution na masolve ang gulo na ito. Para sa akin, mas mabuti ito, no? As a Christian, as a child of God, na magpakumbaba tayo, magpakita tayo ng yung loob natin na totoo. So I'm sure na ito si Ria, kahit may sabi nga nila may attitude daw, pero mayroon pa din sigurong kabaitan ito si Ria. So sana Ria, magpakumbaba ka na lang, punta lang kay Kuya Val, kung pwede mag-sorry, no? At isa, makipag-usap Kuya Val, kasi alam natin na mabait ito si Kuya Val, mabait si ate na sila Kalingap Rap. So mag-usap-usap lang kung ano mapag-usapan na para matapos sa lahat. At ito, may announce sa Kalingap na everything is done at matapos na. Kasi ang iba kasi tuloy-tuloy pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin dahil yun ang nagsorry pa is si Joy. So parang meron din na sabi natin, sabi kasi ni Joy sa comment na is nagsorry din daw ang ate niya. So I don't know, kasi ang sabi dun sa post nila na ang nagsorry talaga is si Joy. Nagsorry siya in behalf sa kanyang ate doon kay Rab. At ito naman comment ni Joy sa isa sa kasamahan natin doon sa page niya is sabi niya na nagsorry daw ang ate niya. So I don't know, no? So dapat mapag-usapan ito para ma-final, ma-solve at wala nang samang ng loob, wala nang gulo. Lalo na ito sa Kalingap na ma-end na, matapos na. Kahit sabi ni Rab na huwag nang pag-usapan yan, huwag na pag-usapan yan. Pero napapag-usapan pa rin kasi parang walang katapusan dahil wala tayong nakita na ito si Ria is nagpakumbaba o nagsorry sa public or ano ba, nagsorry ba talaga kay Kuya Val? So, yun na, tapusin na natin sa pamamagitan ng magharap, mag-sorry, kung sino ba dapat mag-sorry, at simple magpatawad ang sino man dapat magpatawad. So, dito lang po nagtatapos sa aking reactions for today. Sana nagustuhan nyo. Paki-like and share po. Paki-subscribe, hindi pa nakasubscribe. Click the notifications para makakatanggap kayo ng update every time na mayroon tayong reaction video. Bye for now and see you in my next reaction video. God bless and keep smiling everyone. Mga Kalingap, suportahan natin Darlene Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga Kalingap, mga kadyong karagi ng samahan, reactor na maaasahan, siya si Darlene Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan, mabuti na kaibigan, solidong Kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga. Siya si Darlene lang, samahan natin. Mga Kalingap, halika na't sabahan natin siya. Darlene Vlogs.